Ito ang isa sa mga pinakamalagim na pagpapakita ng kapangyarihan ng isang angkan na politiko sa Pilipinas. Nobyembre taong 2009 nang bulabugin ng pamilya Ampatuan ang national television dahil sa isang karumal-dumal na krimeng isinagawa ng kanilang pamilya laban sa karibal na angkan. Ito ang Maguindanao Mass. Ano ang pinag-ugatan? At ito nga ba ay sinadya? Tara, alamin natin sa history. Umaga ng ika-23 ng Nobyembre taong 2009, ginunantang ang publiko ng isang karumal-dumal na krimen sa parte ng off-road hillside ng Sitio Masalay, Barangay Salman. 58 katao ang walang awang kinitil ng dahil sa politika. Ang insidenteng ito ay kikilalanin bilang Maguindanao Mass. Sa isla ng Mindanao ay matatagpuan ang probinsya ng Maguindanao at dito makikita ang bayan ng Ampatuan kung saan nangyari ang isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. 58 ang naitalang biktima ng pangyayaring ito. Kabilang ang asawa at dalawang kapatid ni Ismael Magundadato alias Toto na noon ay kasalukuyang Vice Mayor ng Buluan. Sila ay nasa proseso ng pagfa-file ng kandidatura ni Ismael Toto Magundadato bilang governor. Kakalabanin at magiging banta siya sa 20 taong pamumuno ng pamilya ng Ampatuan. Ang kinalaban naman ni Ismael Magundadato sa pagka-gobernador ay si Dato Andal Ampatuan Jr., mayor ng bayan ng Dato Unsay. Siya ang anak ni Andal Ampatuan Sr., na kasalukuyang governor noong panahon na iyon. Nakilala ang pamilya Ampatuan noong 1986 nang italaga ng dating Pangulong Corazon Aquino si Andal Ampatuan Sr. bilang Chief of Office ng Maganoy na tinatawag na Sheriff Agwak. Nagsilbi din bilang mayor si Ampatuan Sr. noong kinakailangan na niyang palitan ang tumatandang mayor na si Pinag-Ayaw at nahalal bilang governor noong 1988. Bukod sa pagiging makapangyarihan, ang pamilya nila ay kilala rin bilang isa sa mga mayayamang angkan. Paano nga ba nagsimula ang Mass sa Maguindanao? Nang umabot sa mga Ampatuan ang binabalak ni Magundadato na pagkalaban sa kanila sa darating na halalan ay pinagbantaan di umano ng kanilang kampo si Magundadato na kapag siya ay nag-file sa COMELEC ng pagkandidatura, siya ay pipirasu-pirasuhin ng mga ito. Kaya't naisip ng kampo ni Magundadato na kung mayroong mga mamamahayag na magdodokumento ng kanilang pagkandidatura ay mapipigilan ang pag-ataking binabalak ng mga Ampatuan sa kanya. Umaga ng ika-23 ng Nobyembre 2009, 4 na Toyota Grandia na pagmamay-ari ng mga Magundadato at 2 sasakyan na may sakay na 37 media personnel ang umalis para makapag-file ng COC sa COMELEC si Ismael Magundadato. Ngunit, imbis na personal niya itong i-file ay asawa at 2 kapatid na babae ang kanilang ipinadala upang mag-file para sa kanya. Mga kababaihan ang kanilang ipinadala sa kadahilanang sa relihiyon ng Muslim ay iginagalang ang mga kababaihan at ipinagbabawal na saktan ng mga ito. Lulan ng nangungunang sasakyan ang kanyang asawa, 2 kapatid na babae, mga kamag-anak at ilang lawyer ng mga Magundadato. May pang-7 pang sasakyan kung saan nakasakay ang 2 pang reporter na may nakalimutang gamit kaya kinailangang bumalik sa kanilang tinutuluyang hotel sa Buluan. Sa pagbabalik ng 2 ito ay ininform sila ng mga hotel staff na may mga naka-uniformeng militar ang naghahanap sa kanila, partikular na sa mga journalist. Maigi na lamang at nakaalis na ang mga ito nang magbalik ang 2 journalist. Ilang kilometro na lamang ang layo ng convoy ni Magundadato sa provincial capital ng Sheriff Agwak upang mag-file ng kanyang candidacy ay hinarang sila ng mga armadong kalalakihan. Hinijak ng mga ito ang kotse na kanilang sinasakyan at inilipat sa isang malayo at mabukid na lugar. Tumawag ang asawa ni Magundadato sa kanya. Nasagot naman ito agad ni Magundadato at naihayag pa sa kanya ng kanyang asawa na hinarang sila ng mga armadong kalalakihan. Maya-maya pa ay tumigil na ang sasakyan. Pinalibutan ng mga armadong kalalakihan ang sasakyan at saka hinanap ng leader, ang asawa ni Magundadato. Namukaan agad ng asawa ni Magundadato ang leader ng grupo bilang si Unsay Jr., ang kinatatakutang anak ni Ampatuan Sr. Sa pahayag ni Ismael Magundadato, pagbaba ng kanyang asawa mula sa sasakyan, ay nasabi pa nitong sinampal siya ni Unsay Jr. At iyon na ang huli nilang pag-uusap. Kasunod nito ay sa pilitang pinaluhod ang asawa ni Magundadato at pinagmakaawa para sa kanyang buhay. Ayon sa isang witness, sinakak ng 4 na beses ni Unsay ang masagi ng asawa ni Magundadato. Binaliwang dibdib at hinataw pa ng sibak. Habang ang kanyang pinakabatang kapatid na babae at tiyahin na parehong buntis ay pinagsamahan.
Rilin. Pinababa ang iba pang mga nakasakay sa sasakyan. Sa takot ay walang nais na gumalaw. Bakas ang takot sa mga mukha nito dahil isang maling galaw lamang ay pareho din ang sasapitin nila sa asawa at kapatid ni Magundadatu. Ngunit walang milagro na makapagliligtas sa mga ito. Si Unsay Jr. at 6 na armadong tauhan nito ay pinaulanan ng bala gamit ang machine gun ang buong convoy sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto. Sinubukang tawagan ni Magundadatu ang kanyang kapatid na babae ngunit naka-off na ang cellphone nito. Sa kabilang banda naman ay nagpadala ng isang text ang 2 reporter na bumalik sa tinutuluyang hotel sa Buluan. Tinanong nila sa isang katrabaho kung nasaan na ang mga ito, ngunit ikinagulat nila ang reply mula sa cellphone na kanilang pinagpadalahan ng text. Tinanong nito kung sino sila. Agad na nangamba at naisip ng 2 reporter na nasa kamay na ng mga militar na naghahanap sa kanila kanina lang ang cellphone ng kanilang katrabaho. Matapos idispatcha ang lahat ng nasa convoy ay tinawagan ni Unsay Jr. ang kanyang ama upang ipagbigay alam na tapos na ang unang parte ng kanilang misyon. Sagot ng ama nito ay gawin na ang susunod na plano. Planado nga ba ang pangha-hijack sa convoy ng mga Magundadatu? 2 linggo bago ang insidente, di umano ay nagpahukay na ng malaking libingan ang mga ampatuan kung saan ilalagay ang mga ebidensya. Lahat ng mga tao, pati na mga sasakyan, nakasama sa convoy. Ayon sa pahayag ni Attorney Harry Roque sa isang interview, there was really a killing queue and the cleanup crew. They had intention already not only of burying everything, but basically assuming that because they're buried, the people who perish will just be forgotten. Ano ang naging aksyon ni Ismael Magundadatu nang hindi na niya makontak ang asawa at kapatid? Lumipas ang ilang saglit at hindi pa rin makontak ni Magundadatu ang asawa, kapatid at mga kaanak, kaya pumunta ito sa lokal na radio station. Inanunsyo niya na dinukot ng anak ni Andal Ampatuan Sr. ang kanyang asawa. Mga 20 minuto matapos ang announcement ni Magundadatu ay nag-dispatch ng isang helicopter upang hanapin ang convoy. Natunto nito ang lugar na pinangyarihan. Hindi na natapos ng cleanup crew ang paglilinis ng ebidensya at napilitang iabandona ang lugar nang makita ng helicopter. Makalipas ang ilang oras ay kumalat sa buong bansa ang balita na nangyaring mas. At ilang araw makalipas ay nakarating ang balitang ito sa iba pang mga bansa. 3:00 ng hapon natunton ng mga sundalo ng Philippine Army ang bulubunduking lugar ng Sitio Magati, Barangay Salman kung saan naganap ang krimen. Bumungad sa kanila ang mga nakahandusay na katawan ng mga biktima na halos hindi na makilala. Ang pagtatapos ng 23 ng Nobyembre 2009 ay nagmarka ng pinakatal na political violence sa kasaysayan ng Pilipinas. Hatol. 19 ng Disyembre 2019, inihain ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes ang kanyang hatol sa kaso sa isang special court session na ginanap sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa kanyang hatol, ang magkapatid na Ampatuan na sina Datu Andal Ampatuan Jr. alias Unsay Jr. at Zaldi Ampatuan ay hinatulan ng 57 counts ng murder at reklusyon perpetua without parole. 28 iba pa na kapwa-akusado at ilang opisyal ng pulisya ay hinatulan ng 57 counts of murder at sinintensyahan ng 40 taong pagkakakulong. 15 katao ang sinintensyahan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong para sa pagiging accessory sa krimen. 55 naman ang napawalang sala kabilang na ang main suspect na si Datu Sajid Islam Ampatuan na nooy kasalukuyang nanunungkulan bilang alkalde ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao. Mga biktima. Mga journalist. Alejandro Bong Reblando, 53 years old, Manila Bulletin correspondent, dating Associated Press reporter. Henry Araneta, DZRH correspondent sa General Santos. Napoleon Nap Salaysay, DZRO manager. Bartolome Bart Maravilla, Bombo Radyo Corondal, South Cotabato. Joy Duhay, Gold Star Daily. Andrea Teodoro, Central Mindanao Inquirer reporter. Ian Subang, Mindanao Focus, isang General Santos-based weekly community newspaper. Lea Dalmasio, Mindanao Focus reporter. Gina De La Cruz, Mindanao Focus reporter.
Marites Cablitas, Mindanao Focus Reporter. Neneng Montano, Saksi Weekly Newspaper Reporter. Victor Nunez, UNTV Reporter. Ronnie I. Diola, UNTV Cameraman. Jolito Eduardo, UNTV Editor. Daniel Tiamson, UNTV Driver. Ronnie Diola, UNTV Cameraman. Jolito Evardo, UNTV Editor. Daniel Tiamson. Farida Sabluda, Lawyer. Farida Magundadatu, kapatid ni Ismael Magundadatu. Farina Magundadatu, kapatid ni Ismael Magundadatu. Concepcion Connie Brizuela, 56 years old, lawyer. Cynthia Oquendo, 36 years old, lawyer. Catalino Oquendo, ama ni Cynthia Oquendo. Rasul Dawood, driver ni Sultan Kudarat Representative Pax Magundadatu. Ang mga ito ay asawa, ina, ama, kapatid at kaibigan ng mga naiwan nilang mahal sa buhay. Tanging pangalan na lamang ang natira sa biglaang pagkawala ng mga nabanggit na tao. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa pangyayaring ito? I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.